Isipin ninyo na may dalawang bagay sa inyong harapan ngayon. Isang bariles ng tubig at isang bariles ng langis. Alin ang pipiliin ninyo marahil ang karamihan ay sasabihing langis? Mas mahal kasi ito kaysa sa tubig ay kikita ka kapag ibinenta mo. Sa aspetong pang-ekonomiya, natural na mas pabor ang langis, ngunit paisipan po natin sandali. Ano ang mangyayari kung walang langis? Hindi ka makakapagmaneho ng sasakyan, tataas ang presyo ng gasolina, mamahal ang kuryente at magiging mahirap ang buhay. Magiging napakahirap nito. Ngunit paano kung walang tubig? Ang tao ay tatagal lamang ng 3 araw nang walang tubig. 72 oras. Hanggang doon lang yon, kahit walang sasakyan maaari kang maglakad, kahit walang langis maaari kang umasa sa solar power. Ngunit ang tubig ay walang anumang kapalit kahit isang araw lang. May isang nakakagulat na kwento rito. Alam niyo naman ang ating bansa South Korea, di ba isang bansang walang kahit isang patak ng langis? Gumagastos tayo ng 10 trilyong won taon-taon para lang sa pag-aangkat ng krudo at sabik na naghihintay na may pumasok pang kahit isang patak ng langis mula sa Middle East. Pero alam niyo, pagdating sa sitwasyon tubig nakakaroos pa rin tayo. Bagamat nasa listahan tayong mabansang may water stress na ikinababahalang kahit papaano kapag binuksan natin ang gripo may lumalabas na tubig. Hindi natin kailangang pumila sa kalsada bitbit ang mawalang lamang lalagyan ng tubig tuwing madaling araw. Ngunit sa mismong sandaling ito sa bansang pang-apat sa may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo, ang mamamayan ay nakapila sa kalsada ng alas 3 ng madaling araw bitbit ang kanilang lalagyan ng tubig. Umaapaw ang langis pero walang tubig. Ang mas nakakabigla mismong ang presidente ng bansang iyon ang nagsabi nito. Kung patuloy na hindi ulan, maaring kailangan ng lisanin ng 1 milyong mamamayan ng Tehran ang lungsod na ito na maaari nilang isuko ang kabisera dahil sa kawalan ng tubig. Ipinahayag iyan ng presidente ng isang bansa sa national television. Oh, tama kayo. Ito ay kwento ng Iran. Ngunit hindi rito natatapos ang kwento. Sa ibabaw ang bumabagsak na nilang water system, dumadak pa ngayon ang digmaan. Ang tunay na sumisira sa Iran ay hindi mga missile, hindi mga sanction at hindi mga drone kundi tubig. Ngayong araw hihimayin natin ang kwentong ito mula sa pinakasimula hanggang sa pinakaugat nito. Bakit napaluhod sa harap ng tubig ang isa sa pinakamalaking bansa na nagpo-produce ng langis sa mundo? Paano napatuyo ng isang sibilisasyon na may 3,000 taong karunungan ang sarili nitong lalamunan sa loob lamang ng 70 taon? At paano naging pinakamalupit na armas sa digmaan ng ika-21 siglo ang tubig? Samahan niyo ako hanggang sa dulong kwentong ito dito sa Pandaigdigang Ekonomiya. Sisimulan kong ipaliwanag ng eksakto kung ano talaga ang nangyayari ngayon sa Iran. Ang Tehran ay isang malaking lungsod kung saan nakatira ang 15 milyong tao. May 5 pangunahing dam na nagbibigay ng tubig sa lungsod na ito. Ngunit ang average na dami ng tubig sa 5 dam na ito ngayon ay 5% na lamang. Baka hindi niyo lubos na maunawaan kung gaano kalala ang 5%. Para sa mga eksperto sa yamang tubig sa Middle East, kapag ang antas ng tubig ay bumagsak sa single digit, tinatawag nila itong patay na tubig. Ibig sabihin ng maputi na tubig sa ilalim at iba't ibang lata ay nang halo-halo na kaya hindi na ito maaaring inumin o gamitin ng tao. Ang pinakamalaga sa 5 dam na ito, ang Lardam, ay bumagsak sa halos 1% na lang na kapasidad ng tubig. Sa madaling salita, tuluyan na itong nawalan ng silbi bilang mapakukunan ng tubig. Opisyal na inanunsyo ng Iran Water Resources Management Company na malapit na sa 20 dam sa buong bansa ang tuyong-tuyo na. Hindi lang ito basta walang laman. Nasa antas na ito na kapag tiningnan mo mula sa itaas, makikita mo na ang lupa sa ilalim ng dam. Mas kalunos-lunos ang sitwasyon sa pangalawang pinakamalaking lungsod, ang Mashhad. Ang kabuwang dami ng tubig mula sa siyam na dam na nagsusuplay sa lungsod na ito na may 4 na milyong populasyon ay wala pang 3%. At kung titignan natin ang dami ng ulan, talagang nakakagulat. Kumpara noong nakaraang taon, bumagsak ngang 98,9% ang ibinuhos na ulan, 98,9% po. Ang 27 mm na ulan noong nakaraang taon ay naging 0,4 mm na lang ngayong taon. Nasa punto na ito kung saan ang ulan ay sumisingaw na sa mainit na hangin bago pa man ito bumagsak mula sa langit. Ito ang unang pagkakataong naitala ang ganito sa loob ng 100 taong kasaysayan ng meteorolohiya sa Iran. Kahit palawakin pa natin sa buong Iran, nakakabigla pa rin
Ayon sa opisyal na datos na inilabas ng Iran Meteorological Organization, ang dami ng ulan para sa 2025 ay bumaba ng 89% kumpara sa taunang average. Walang bisong ginawa ang gobyerno sa mga mamamayan nito at palihim na nagpatupad ng tinatawag na tahimik na pagkawalan ng tubig kung saan binababaan nila ang water pressure mula alas 12 ng hating gabi hanggang madaling araw sa loop. Na mahigit 10 araw, walang opisyal na anunsyo at walang abiso. Nalaman lang ito nga mamamayan nang magising sila at direktang maranasan na walang lumalabas na tubig sa gripo. Sa ganitong sitwasyon ang sinabi ni Pangulong Masood Pezeshkian ay gumimbal sa buong mundo kahit gaano pa natin irasyon ang tubig kung hindi tutulong ang langit, wala na tayong magagawa. Kung lalala pa ang sitwasyon, maaring kailanganing lisanin ng mga mamamayan ng Tehran ang lungsod na ito. Hayagang idineklara ng presidente ng isang bansa na marinilang isuko ang kanilang kabisera. Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa aksidenteng nuklear, kundi dahil lang sa walang tubig. Sa buong modernong kasaysayan, mahirap makahanap ng ganitong halimbawa. Sa katunayan, ginawang opisyal ng gobyerno ng Iran ang planong ilipat ang kabisera sa katimugang baybayin ng Makran. Pinunay ito ng mga eksperto dahil hindi rin sapat ang yamang tubig sa Makran. Para bang umiiwas ka sa apoy para lang pumunta sa lugar na walang tubig. Ang pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang mamamayan ay tuluyan ng gumuho. Sa isang panayam sa dayuhang media, sinabi ngang isang babaeng Iranian kailangan ko na ngayong bumili ng hiwalay na personal water tank para gamitin sa banyo. Ang anti-government rapper na si Vadar ay kumuha ng video na gripo sa kusina na walang inilalabas na kahit ano at ipinost ito sa social media na may isang caption, "Ikalimang oras na?" Ang maikling salitang iyon ang pinakatapat na napapakita ng kawalan ng peasa ng taga-Iran ngayon. Sa online kumakalat din ang mga kahangahangang conspiracy theories. Kumakalat ang kwento na ninakaw raw ang Israel ang ulap ng Iran gamit ang espesyal na teknolohiya. Umabot pa sa puntong umapela ang chairman ng Tehran City Council sa mga mamamayan na magsagawa ng ritual sa paulan. Sa panahon ngang makabagong agam ang pahingi ngang tulungang isang opisyal ng gobyerno sa ritual sa pag-ulan ay ang pinakatapat na patunay kung gaano nakalapit sa bingit ang bansang ito. Dito marami sa inyo ang magtatanong. Talaga bang ganito nakahina sa usapin ng tubig ang bansang ito mula pa noon o may mali bang nangyari upang masagot ang katanungang ito? Kailangan nating balikan ang kasaysayan. Sa totoo lang, pagdating sa water management, ang Iran ay nasa world-class level na mula pa nung sinaunang panahon. Upang mabuhay nga ang 3,000 taon sa isang lupaing salat sa tubig, ang sibilisasyong Persia ang nakaimbento ng pinaka-original na water system sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang sentro nito ay ang sistemang tinatawag na kanat. Ano ba ang kanat? Ito ay ang pahuhukay ng mga nakahili na underground tunnels mula sa matataas na dalisdis ng bundo upang natural na padaluin ang groundwater patungo sa mga nayon gamit lamang ang gravity. Hindi kailangan ng kuryente, wala ring kailangang bomba, walang anumang mechanical device. Tanging utak ng tao at puwersa ng gravity lamang ang nagpapadaloy sa tubig ng ilang 10 metro. Dahil dumadaan ito sa ilalim ng lupa, walang pangamba na sisingaw ito sa mainit na sikat ng araw at halos walang sansang makontamina ito. Dahil kaunti lamang at nakatadang underground water ayon sa idinidikta ng kalikasan ang kanilang kinukuha, walang panganib na matuyo ang aquifer, ito talaga ay isang daloy ng tubig na hinding-hindi matutuyo. Ang pinakatanya na nananatili hanggang ngayon ay matatagpuan sa Gonabat sa Hilagang Silangan ng Iran. Tinatayang ginawa ito sa pagitan ng 700 BC at 500 BC. Nakakamangha na ang sistemang ito na may kabuuang haba na 45 km at konektado sa 427 na balon ay nabibigay pa rin ng tubig sa mahigit 40,000 tao hanggang ngayon kahit 2,700 taon na ang nakalipas. May dahilan kung bakit itinala ng UNESCO ang makanat na ito bilang isang World Heritage Site. Mayroong napakaraming 70,000 ganitong kanat na nakakalat sa buong Iran. Kung pagsasamahin ang lahat ng haba nito, sapat na ito para ikutin ang buong mundo ng 2 beses at may sobra pa. Tehran, Isfahan, Shiraz, Yazd, lahat ng mga makasaysayang lungsod sa Iran na kilala natin ngayon ay nakapamukadkad sa gitna ng disyerto dahil sa mga kanat na ito.
Hindi tulad ng aqueduct ng Roma na ngayon ay tourist attractions na lamang ang kanat ay isang buhay na sistema na literal na nagligtas sa milyon-milyong buhay hanggang nitong nakaraang dekada. Ang Iranian ang gumawa nito. Ang sekreto ng kanilang kaligtasan ng 3,000 taon sa isang lupang walang tubig ay ang kanat. Ngunit nasaan na ang dakilang kanat na iyon ang simula ang trahedya ay noong dekada 1950. Nagsimulang makbago ang kapalaran ng kanat na makdetingan ang malalakas na electric pump wells na pinapagana ng langis. Ang mga electric pump na ito ay humigop ng underground water sa napakabilis na paraan tubig na mainggat sa nang kinukuha ng kanat sa loob ng libu-libong taon. Asahan na ang resulta, habang mabilis na naubos ang underground water na dapat sanay dumadaloy patungo sa mga kanat, unti-unting natuyo ang mga kanat. Parang pagtusog ang isang super powerful na straw sa tabing ng isang 3,000 taong gulang na puno para sipsipin ang lahat ng moisture sa ilalim ng lupa. Unti-unting natutuyo at namamatay ang puno at pagdating na panahon wala na ring masasipsip na tubig ang straw kundi hanging lupa na lamang. Noong 1960s, nakapatayo ang Shah na si Pahlavi ng humigit kumulang 50 malalaking damsan nakalan ng modernisasyon. Naging isa sa nangungunang bansa sa pagtatayo ng dam ang Iran, ngunit may isang nakamamatay na problema rito. Masyadong maliliit ang mailo ng Iran para punuin ang kapasidad ng magahiganteng dam na iyon dahil pinilit nilang ikulong ang tubig sa ilog sumabog sa dami. Ang tubig na sumisingaw dahil sa init ng araw at ang basang lupain wetlands sa ibaba ay unti-unting natuyo. Pagkatapos sumilap ng Islamic Revolution noong 1979 tuluyan nang nasira ang sitwasyon. Itinakda ng revolusyonaryong pamahalaan ang self-sufficiency sa pagkain bilang kanilang pangunahing prioridad upang labanan ang masanction ang kanluran. Ang problema ay kung anong klaseng bansa ang Iran. Malaking bahaging kanilang lupain ay tuyo arit o medyo tuyo semi-arit. Ito ay isang lupain kung saan ang damingan ulan ay wala pa sa 1% ng global average. Ngunit nagtakda ang bansa ng patakaran na matanim doon ng trigo, pakwan at medjing palay. Para mangyari ito, kailangan ng napakalaking halaga ng tubig. Kaya sa nakalipas na 40 taon na hukay ang gobyerno ng mahigit 1 milyong balon sa buong bansa. Karamihan sa mga ito ay illegal at walang permit habang ang Revolutionary Guard Corps ang nejing backer nila at kumukuha ng sariling kita mula rito. Bilang resulta 92% ngang kabuang ginagamit na tubig sa Iran ngayon ay napupunta lamang sa sektor ng agrikultura. Ngunit ang ambag ng agrikulturang iyon sa ekonomiya ng Iran ay nasa 10% lamang. Ang walang saysay na estruktura kung saan ibinubuhos ang 92% ng tubig para sa 10% ng ekonomiya ay naging matibay na kalakaran sa loob ng maraming dekada. Ayon sa taya ng Ministry of Energy ng Iran, 5 billion cubic meters ng underground water ang hinihigop palabas bawat taon. Sa nakalipas na 50 taon, 70% graserbang tubig sa ilalim ng lupa ng Iran ang naubos, abutin ng dandang taon para mapunan ito muling ang kalikasan. Lumampas na ito sa critical point na hindi na kailanman may babalik pa. Ang resultang iyon ay napapakita na ngayon bilang isang malinaw na sakuna. Ang lupa sa Tehran ay lumulubog ng 25 cm bawat taon. Sa international standards, ang 5 mm bawat taon ay nasa antas ng babala, ngunit ang lupa sa Iran ay lumulubog ng ilang 10 beses na mas mabilis kaysa sa limitasyong iyon. Sa Isfahan, humigit kumulang 40 paaralan ang nagsara dahil sa pagguho ng lupa sinkholes at sa isang linggo lang may 3 insidente ang paglubog ng lupa ang naitala. Ang Lake Ermia na minsan nang ipinagmalaki bilang pinakamalaking lawa sa Middle East ay lumit sa 10% na lamang ang orihinal nitong laki. Ang dami ng tubig nito ay 5% na lang kumpara sa 30 taon na ang nakalipas at ang paligid nito ay naging isang nakalalasong disyerto nga asin. Ang ilog Zayande na siyang buhay ng Iran ay natuyo na rin na tanging ibabaw ng ilog na lamang ang nakalantad. Kapag walang laman ang ilalim ng lupa, nagugusot ang matubo ng tubig na nakabaon sa ibabaw nito nakakaroon ng laman ang maposte ng gusali at guguho ang mga kalsada. Ang krisis na nagsimula sa kakapusan ng tubig ay na-evolve na ngayon tungo sa isang pisikal na sakuna na sumisira sa mismong pundasyon ng lungsod. Dito na natin kailangang itanong ang isang napakahalagang bagay.
Bakit kaya hindi man lang maayos ng tamang bansang ito na kumita ng napakalaking pera mula sa pagbabentang langis ang kahit isang tubong ng tubig? Ang sagot ay nasa mas madilim na bahagi kaysa sa ating inaakala. Sa Iran, may umiral na power cartel na tinatawag na water mafia. Sa sentro nito ay ang Khatam Al-Anbiya, isang construction company na direktang nasa ilalim ng Revolutionary Guards. Ang organisasyong ito ang may monopolyo sa construction market ng Iran. Wala silang pakialam sa kapaligiran o kung anuman at kumukuha lang ng malaliking dam projects na pagkakakitaan at itinatayo ang nga ito. Bakit sila nahuhumaling sa malalaking dam? Dahil kapag malaki ang proyekto, mas malaki ang kikitain at mas madaling itago ang daloying pera. Kung mas malaki ang proyekto, mas madali ring nakawin ang budget na favorable rin sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Bilang resulta, mahigit 600 dam na ang naipatayo sa Iran sa nakalipas na ilang dekada. Naging isa sila sa mga nangungunang bansa sa paggawa ng dam sa buong mundo, ngunit ang mga babala mula sa mga environmental experts na ang mga dam na ito ay sumisira sa mga river system at pumipinsala sa ecosystem ng kalikasan sa ibaba ay tahasang binaliwala. Kung gayon, saan napunta ang pera mula sa langis sa Lebanon? Ginamit ang mga astronomikong halaga para suportahan ang mga armadong grupo gaya ng Hezbollah, Hamas sa Gaza at mga rebeldeng Houthi sa Yemen. Idagdag pa rito ang pondo para sa pakbuo ng nuclear weapons. Ang perang dapat sanang ginamit para kumpuniin ang matubong ang tubig para sa mga tao ay napunta sa mga war zone na libu-libong kilometro ang layo. Pinalala rin ng water subsidy policy ng gobyerno ng Iran ang problema. Nabigay sila ng tubig at kuryente sa mga masaka sa antas na halos libre. Mula sa pananaw ng consumer, kung libre ang tubig, walang dahilan para tipirin ito, hindi ba sa halip sinuportahan ng gobyerno gamit ang buwis ang sistemang kung saan ang mas maraming paggamit ay mas kapakipakinabang. Dumagdag pa rito ang mga sanction ng kanluran kaya hindi na nakapabasok ng mga mahuhusay na irrigation technologies at sa huli mas mabilis lang naubos ang underground water. Tinukoy ni Dr. Kaveh Madani ng UN University Institute for Water, Environment and Health ang sitwasyong ito bilang water bankruptcy. Isa itong konsepto kung saan ang paggamit ng tubig ng Iran ay tuluyan ng humigit sa bilis ng kalikasan na punan ito muli kaya hindi na ito posibleng manumbalik sa normal. Mahigit 10 taon nang nakababala si Dr. Madani tungkol dito, ngunit nakbingi-bingihan ang rehimen ng Iran. Ipinahayag ng isang research team sa Germany sa isang academic journal na ang sitwasyong ito ay paghukom sa tubig water ruin na dulot ng kawalang kakayahan ng politika. Ito ay isang akademikong conclusion na hindi ang kalangitan kundi ang mga pagpili ng tao ang sumira sa bansa. Bagaman nagbabala rin si Supreme Leader Khamenei tungkol sa krisis sa tubig 10 taon na ang nakalipas, wala ring nagbago sa realidad matapos ang babalang iyon. Ang babala ay nanatiling babala na lang at patuloy na naubos ang tubig. Hindi pa sapat na sinira nila ng kusa ang kanilang tubig mula sa loop, ngayon ay may mga puwersa rin sa labas na sumasakal sa daloy ng tubig. Ang una ay ang Taliban. Ang Taliban na kumokontrol sa Afghanistan sa ibayo ng silangang hangganan ng Iran ay nakumpleto ang Pashtan Dam sa itaas ng Helmand River at isinara ang mga floodgates. Ang Helmand River na ito ang nabibigay ng malaking bahagi ng tubig na umagos sa silangan ng Iran at ngayon hawak ng Taliban ang switch sa daloy ng tubig na iyon. Ang lalamunan ng Mashhad na may 4 na milyon na ninirahan ay hawak na ngayon ng kanilang kalaban ang Taliban. Dahil sa alitan sa tubig nga, Helmand River na ito minsan na ring nakaroon ng tunay na barilan sa pagitan ng border guards ng Iran at ng Taliban sa mismong hangganan. Sinubukan na nilang pagsalit-salitin ang diplomatic pressure at military demonstrations, ngunit walang nagbago ng malaki sa sitwasyon. Ang pangalawa ay ang kasalukuyang nangyayaring digmaan. Noong Marso 7, naglabas ng emergency statement ang Foreign Minister ng Iran na si Araghchi. Sinabi niya na gumawa ang Amerika ng precision strike sa isang desalination facility sa Kashmir Island at ang resulta natuyo sa isang iglap ang mga gripo sa 30 nayon. Ang Kesh Island ay isang isla sa timog ng Iran na matatagpuan sa mismong tabi ng Strait of Hormuz at walang anumang ilo o lawas sa paligid nito na maring inumin. Nakasalalay ang kaligtasan ng buong mamamayan ng isla sa isang desalination facility tapos binagsakan pa ito ng bomba. Noong Marso 18, inatake ng Israel ang South Pars gas field na Iran. Ito ang pangunahing pasilidad na umako sa 90% na pakamit na enerhiya sa buong bansa ng Iran.
Ano ang mangyari kung mapuputol ang enerhiya, mawawala ang kuryenteng mapapaandar sa mga water purification facilities at kapag walang kuryente titigil ang pump at kapag tumigil ang pump matutuyo ang gripo. Ang epekto ng domino kung saan ang pag-atake sa enerhiya ay agad na nagiging pag-atake sa tubig ay nagsimula na nang makita ni Dr. Madaniang Sitwasyong ito may isa lang siyang nasabi nagsimula na ang infrastructure war. Sa pagtatapos ng Marso, inatake na rin mula sa himpapawid ang pinanggagalingan ng tubig sa probinsyang Khuzestan sa kanluran ng Iran. Ang Khuzestan ang rehiyon sa Iran na may pinakamaganang tubig at dito dumadaloy ang pinakamalaking ilog ng Iran, ang Karun River. Ang huling balwarte ng tubig ng Iran ay naging target na. Ang mas malala pa sumabo ang pasilidad imbakan ng langis sa Tehran dahil sa airstrike ng Israel kaya dumana ang ilog ng apoy sa gitna ng lungsod at umulan ng itim na acid rain mula sa langit. Habang tumatagos ang mga nakalalasong sangkap na ito sa lupa ng mga katabing bukid, hindi lamang nakaroon ng kontaminasyon sa inuming tubig kundi simula na ring mapabantaan ang pangmatagalang seguridad sa pagkain. Hindi rin nakpadakdak ang Iran. Noong Marso 8, inatake nila ang desalination facility ng Bahrain gamit ang mga drone at inatake rin nila ang mga power plant at pagawan ng tubig sa Kuwait. Nabigay pa ng bukas na babalang general ng Iran na kaya nilang gawing alikabo ang lahat ng desalination facilities sa Gulf, naglabas si Dr. Madani mula sa UN ng isang emergency warning na ang mga desalination facilities sa buong Middle East ay maaring atakihin sa loob ng ilang araw. Ito ang triple siege, tatlong patong na pagkupkop na kinakaharap ngayon ng Iran. Sa loop, natuyo ang underground water dahil sa mga dekada enge sablay na pamamahala. Sa itaas isinara enge Taliban ang mga floodgate sa mismong pinagmumulan at ang digmaan naman ay unti-anting winawasa ang manatitirang pasilidad. Tatlong kanado ang sabay-sabay na isinara. Dito kailangan pa nating mas lumalim ng isang antas. Dahil ang nangyayari sa Middle East ngayon ay hindi lang simpleng digmaan. Naging sandata na ng digmaan ang tubig. Balikan natin ang simula. Natanong ako sa inyo kung alin ang pipiliin ninyo sa pagitan ng langis at tubig di ba sa digmaan ganyan ding tanong ang maaring ilapat. Alin kaya ang mas nakamamatay, ang siray ng pasilidad ng langis ng kalaban o ang siray ng pasilidad ng tubig? Ang sagot ay tubig. Kung walang langis, maaari kang bumili mula sa ibang bansa kahit mahal at may mga alternatibo din tulad ng solar power. Ngunit ang tubig ay walang alternatibo kahit isang araw lang. Hindi kayang tumagal ng taon ng 72 oras na walang tubig. Kung titignan ang tindi ng pagdepende ng mga bansang Gulf sa mga desalination facilities, lalo itong nakakatakot. Ang Kuwait ay kumukuha ng 90 hanggang 96% ng kanilang inuming tubig mula sa desalination. Sa Qatar ay 99%, sa Bahrain ay higit sa 85%. Kapag huminto ang pasilidad na ito, malulumpo ang mismong pagana ng bansa sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay isang estratehiya na napatunayan na sa kasaysayan. Noong 1991, Gulf War, sistematikong sinira ng US military and power grid at mga water treatment facilities ng Iraq. Bago pa man ang digmaan, nagpatakbo na sila ng mga simulation kung paano babagsak ang Iraq kapag pinutulan nila ito ng tubig. Pagkatapos ng digmaan, hinampas ng parang tsunami ang kolera sa buong Iraq at daan-daang libong bata ang namatay dahil sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Hindi sila namatay dahil nabaril kundi dahil walang mainom na tubig. Ang kahindi-hindi na estratehiyang iyon mula 35 taon na ang nakakaraan ay muling binubuhay ngayon sa Middle East. Kung may pagkakaiba man ito ay ang teknolohiya na naging masyado ng maunlad kaya pwede na nilang putulin ang daloy ng tubig mula sa libu-libong kilometro ang layo sa pamamagitan lang ng isang pindot ng button. Para sa Iran na ang barahang tubig ang naging pinaka-cost-effective at asymmetricong estratehiya. Dahil hindi nila direktang matake ang US, ginagalaw nila ang linya ng buhay ng mga bansang Gulf na kaalyado ng US upang hindi direktang makbigay ng pressure. Ang pagsira ng isang desalination facility sa Bahrain ay mas epektibong paraan upang isuko ang kalaban kaysa sa pagpapaputo ng daan-daang mamahaling missile. Sinasabi pa ng mga eksperto na ang tubig ay naging bagong nuclear deterrent. Kung gagamit ka ng nuclear weapon, mamamatay ka rin. Pero ang pag-atake sa mga pasilidad ng tubig ay paraan para unti-anting isuko ang kalaban.
Sa ilalim ng international law, ang pag-atake sa mga water facilities na essential para sa kaligtasan ng mga sibilyan ay mahigpit na ipinagbabawal bilang isang war crime. Ngunit nang makita natin ang pag-atake ng Russia sa water treatment facilities ng Ukraine na higit sa 100 bisis at ang paulit-ulit na pagkasira ng mga pasilidad ng tubig sa Gaza, nasaksihan na natin kung gaano kabilis masira ang pagbabawal na ito. Ang pagbabawal na minsan nang nasira ay madaling nagiging estratehiya at muling bumabalik sa atin. Mukhang bago ang trahedyang ito sa Iran, pero sa katunayan paulit-ulit nang napadala ang kasaysayan ng nababala sa atin. Simulan natin sa kwento ng RLC noong 1960 na desisyon ang Soviet Union na mapalawak ng malawakan ng pagtatanim ng bula sa Central Asia. Para mangyari ito, kailangan nila nga napakalaking damingan tubig kaya pilit nilang inilihis ang tubig mula sa Amu Darya at Syr Darya rivers patungo sa mga taniman. Ang dalawang ilog na ito ang tangang pinakmumulan na tubig na umahos sa RLC. Ang naging resulta ay kalunos-lunos. Ang RLC na minsan naging ikaapat sa pinakamalaking lawa sa buong mundo ay naglaho sa loob ng ilang dekada. Ang lawang mas malaki pa sa ikatlong bahaging lawak ng South Korea ay isa na ngayong disyerto kung saan nakakalason na alikabok ng asin na lang ang tinatangay ngangin. Nadusa ang mga nakapaligid na residente sa masakit sa baga dahil sa nakalasong alikabok at ang mabayan ng mamangingisda ay nabura na sama pa. Maraming siyentipiko ang nababala noong panahong iyon pero binaliwala sila ang mga taong may kapangyarihan na nabulak sa panandalyang pang-ekonomiyang interes. Nasimula lang ang tangkang rehabilitasyon matapos bumaksak ang Soviet Union ngunit naiwan na ito ng sugat na hindi na mababalik pa. Dumadaan din ngayon sa parehong landas ang Iran. Ang RLC ay naging trahedya lamang ng isang lawang ngunit ang Iran ay patungo sa estadong bangkarote sa tubig ang buong bansa kaya't mas malaki at hindi hama ang sukat nito. Kailangan din nating suriin ang pinaugatan ng Syrian Civil War. Mula 2006 hanggang 2010, dumanas ang Syria ng makasaysayang taktuyot. Nawasa ang nga probinsya at 175 milyong magsasakang nawalan ng kabuhayan ang dumaksa sa nga lungsod. Sumabog ang unemployment at kahirapan at naging parang bodega ng pulbura ang lipunan. Nang madada dito ang pagkadismaya sa politika, ang maliit na tilamsik ng protesta ay lumaki tungo sa isang malagim na civil war kung saan daan-daang libo ang binawian ng buhay. Sinusurinim nga iskolar na kahit hindi men ang taktuyot na ito ang direktang saning Syrian Civil War, ito ay naging mapapasyang threat multiplier na palala sa banta. Ang taktuyot ang lalong na palaki sa lahat ng bitak ng lipunan. Ang bumabagsak na probinsya sa Iran ngayon, ang paadaksa ng mga tao sa mga siyudad, ang patuloy na pataas ng presyo ng bilihin at unemployment at ang panawagan ng mamamayang na mamarsa sa kalsada ay napakakamukha ng larawan ng Syria bago ang kanilang civil war. Hindi rin eksidente na ang pinakamatinding epicenter ng mga malawakang kilos protesta sa buong bansa noong Enero 2026 ay ang Khuzestan sa timog na ilang taon nang dumanas ng water rationing. Ang kanilang isinisigaw ay hindi simpleng political slogan lamang. Kami ay nauhaw. Sa sandaling hindi na kayang ibigay ng estado kahit ang pinakaminimong serbisyo publiko, ang pasensya ng mga mamamayan ay nagiging galit. Nagsisimulang mayaning ang lehitimidad ng rehimen hanggang sa ugat nito. Ang kawalan ng tubig ay hindi lang simpleng abala kundi ito ang pinakadirektang patunay na wala ng kakayahan ang gobyernong iyon na buhayin ang kanilang mga mamamayan. Kung gayon, ano direksyon ang tatahakin ng water crisis sa Iran sa hinaharap, ibubuot ko sa apat na senaryo ang mga mungkahi ng mga eksperto. Hindi ito siguradong kinabukasan kundi pagsasama-sama ng masenyales na ipinapadala ng kasaysayan at realidad. Unang senaryo ang dahan-dahang pagbagsak dahil sa unti-anting pagtuyo. Kahit humupa ang digmaan kung pareho pa rin ang rehimen at magpapatuloy ang sanction, magiging parang chronic disease ang water crisis. Tuwing tag-araw mapuputol ang tubig mula sa gripo at ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan ay dadaksa sa maslum sa lungsod. Mababakante ang mga nayon at tatalikuran ng mga kabataan ang kanilang bansa. Ang gobyerno ay mananalangin para umulan at magtitiyaga sa pansamantalang solusyon. Ngunit balang araw ay darating ang araw na guguho ang sistema tulad ng pagguho ng lupa. Ito ang tinutumbok ng mga iskola na daan patungo sa pagiging isang naglalakihang ghost country kung saan hindi na makakatira ang tao. Ikalawang senaryo, regime change kung saan ang tubig ang naksisilbing mitsa.
Kapag sumabo ng sabay-sabay ang uhaw gutom at takot sa digmaan, maaring bumangon ang masa na parang wildfire. Niyani ng pinakamalaking protesta simula noong revolution ang nga kalsada ng Iran, ang kawalan ng tubig. Sa sandaling ito ang maging pinakamalakas na patunay na wala ng kakayahan ang rehimen na buhayin ang mga mamamayan nito, maaring sumabog ang puwersa na magudyo sa pagbabago sa politika. Gayunpaman, para maging totoo ang senaryong ito, kailangan mo nang makaroon ng pagkakawata-wata sa loob ng Revolutionary Guard Corps o ang pagtalikod ng mga elite class. Ikatlong senaryo, all-out war sa mga desalination facilities. Habang lalong tumitindi ang digmaan, ito ang senaryo kung saan isa sa katuparan ng Iran ang babala nilang siray ng lahat ng desalination facilities sa Gulf. Maubusan ng inuming tubig ang mabansang gaya ng Qatar, Kuwait at Bahrain sa loob lamang ng ilang araw. Ang babala ng UN na 45 milyong tao ang makararanas ng water crisis ay magiging realidad. Kakailanganin i-mobilize ang buong international community para magsagawa ng hindi pa nangyaring rescue operation na magdadala ng tubig gamit ang mga barko, at ang buong infrastruktura ng Middle East ay maaring masira sa antas na hindi na muling may babalik pa. Ikapat na senaryo, ang araw na mamatay ang dagat. Sa katimugang baybayin ng Iran ay matatagpuan ang Bushehr Nuclear Power Plant. Kung atakihin ang nuclear power plant na ito na matatagpuan mismo sa tabingang dagat at makakaroon ng radiation leak, hindi lang ito simpleng aksidente sa nuclear plant. Ang Persian Gulf ay isang makitid at nakakulong na dagat. Ang tanging lagusan palabas kang tubig ay ang makitid na Strait of Hormuz lamang. Sa sandaling pumasok ang radiation, ang mabansang Gulf na gumagamit ng tubig na iyon para patabuhin ang kanilang desalination facilities ay magiging nasa situation kung saan tuluyan nang matatapos ang lahat ng supply ng inuming tubig. Kaya natin alam. Sa puntong ito, maring may mataas ng pananaw, hindi ba masyado naman nating binabatikos ang Iran, kaya bibigyan ko rin ng pansin ng patas ang kabilang panig. Una, may pananaw na kapag umulan ay maayos din ang lahat. Nakaranas na ang Iran ng taktuyot sa nakaraan at nakalagpas din sa krisis ng umulan. Sa totoo lang, kung makakaroon ng record-breaking rainfall, mapupuno ang tubig sa dam at mapapatay ang apoy ng kasalukuyang problema. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang pagkapuno NH tubig sa dam at ang pagabos NH underground aquifer ay magaibang antas NH problema. Ang nabos na underground water ay hindi mabilis na mapupunan kahit na umulan. Abutin ito ng dandang taon. Ang ulan ay isang painkiller, hindi isang operasyon. Ikalawa, may argumento na ang pag-atake sa desalination facilities ay hindi maiwasang collateral damage sa panahon ng digmaan. Ito ang sinasabi nila na ang tunay na target ng US at Israel ay ang mga base military at nuclear facilities at hindi mga pagawaan ng tubig. Ngunit ang formula na mapuputol ang supplying kang tubig kapag inatake ang mga pasilidad ng enerhiya ay napatunayan na noong 1991 Gulf War. Masyadong malinaw ang pagdurusa ng manauhaw na sibilyan bilang resulta nito para lang sabihing wala silang pananagutan dahil lang sa hindi naman ito direktang tinamaan. Ikatlo, may matalas ding puna na bakit nagmamalinis bilang biktima ang Iran gayong pareho lang silang umaatake. Toto naman kasi na inatake ng Iran ang mga civilian water facilities sa Bahrain at Kuwait. Ito ang pinakabot ang mismong trending paggamit sa tubig bilang sandata ay nagbabanta sa kaligtasan ng mahigit 100 milyong sibilyan sa Middle East. Hindi ito larong may mananalo kundi isang sugal kung saan sabay na namamatay ang mamamayan ng makabilang panig. Ikapat, may optimismo rin na kapag umulat ang teknolohiya ay masosolusyonan ang lahat sa pamamagitan ng desalination. Naniniwala sila na may pag-asa dahil nabubuhos ng mahigit 100 trilyong won na investment ang Saudi Arabia at sumusulong ang teknolohiya bawat taon. Ngunit ang problema ng Iran ay nasa depektong estruktura kung saan 92% ng tubig ang ginagamit sa agrikultura. Ang tubig na ginawa sa pamamagitan ng teknolohiya ay napakamahal kaya hindi practical sa ekonomiya na gamitin ito sa pagsasaka. Bukod dito, hindi men lang ma-access ng Iran ang pinakabagong teknolohiya dahil sa mga ibinabang sanction. Panghuli, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang punto. Sa simula binuksan ko ang usapan tungkol sa isang lalagyan ng tubig at isang lalagyan ng langis. Sinabi kong nahihirapan ang ating bansa dahil walang langis, ngunit medyo ayos pa tayo pagdating sa tubig.
Ngunit totu nga kaya iyon sa tutulang na sa listahan din na mabansang may water stress na ikinababahala ng UN at OECD ang South Korea. Ang ating pegulan ay puro sa tek-araw lamang at 65% ground bansa ay kabundukan kaya mabilis na umagos palabas ang tubig. Tuwing tuyot dumaranas din tayo ngang matinding kakapusan sa tubig. Kahit na mas maganda ang sitwasyon natin kaysa sa Iran, hindi tayo pwedeng magpabaya. May isa pang dahilan kung bakit direktang konektado sa atin ang digmaan sa tubig sa Middle East. Kung tatamaan ang desalination facility sa Middle East, malulumpo ang paggawa ng enerhiya sa Gulf region. Ang Ras Laffan facility sa Qatar na siyang nagsusupply ng 20% ng LNG sa buong mundo ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa pag-atake ng Iran noong Marso 18. Inihaya ng Energy Minister ng Qatar na abutin ng 3 hanggang 5 taon para sa repair. Tumaas na ng halos 100 kada bariles ang presyong krudo. Ang kating bansa ay umasa ng malaki sa Middle East para sa importasyon nege krudo. Kung isasara ang Strait of Hormuz, parang naputol na rin ang ugat na nakpapatabo sa ating ekonomiya. Hindi lang basta numero ang halos 20% na pagbagsa ng KOSPI 2 araw matapos sumiklap ang digmaan. Ang water crisis sa Middle East ay may operating link na yayanig sa presyo ng aiding mga bilihin at pati na rin sa aiding stock accounts. Sa ganitong konteksto, ang kwento ng tubig sa Iran ay hindi nangangahulugang kwento ng malayong bansa. Kung ibubuot ang kwento natin ngayong araw sa isang pangungusap, ito yun. Ang totoo na papabagsa sa Iran ay hindi ang misa masanction o digmaan kundi ang tubig. At ngayon, naging pinakamalakas at pinakamalupit na armas ng digmaan sa ika-21 siglo ang tubig. Pabalikan ko ang tanong na ibinigay ko sa simula. Isang bariles ng tubig o isang bariles ng langis, alin ang pipiliin ninyo? Pagkatapos marinig ang buong kwentong ito ngayon, marahil makakaroon kayo ng ibang sagot kaysa sa umpisa. Ang mga taga-Persiana gumawa ng kanat 3,000 taon na ang nakakaraan ay alam na ang sagot na ito mula pa sa simula. Na kung gagamitin lang nila kung ano ang ibinibigay ng kalikasan at pangangalagaan ang daloy ng tubig sa ilalim ng lupa, hindi ito matutuyo. Ang kapalit sa pagwawasa ng pagkasimpol at dakilang karunungang iyon sa loop lamang ng 70 taon ay labis na pinadurusahan ng Iran ngayon sa pinakamalungkot na paraan. Sa tingin niyo ba ang pangunahing salarin sa tunay na pagbagsak ng Iran ay ang mga natural na sakuna? Sa tingin niyo ba ay pagkukulang ito sa politika o sa tingin niyo ba ay lohika ito ng digmaan? Mangyaring iwan ang inyong mga opinion sa comment section. Babasahin ko po ang bawat isa. Maraming salamat po mula sa kaibuturan ng aking puso sa masumama sa akin hanggang sa dulo ng mahabang kwentong ito.